Madali naman talagang sabihin 'yan. Pero talaga, meron kayong ebidensya? Meron kayong patunay sa mga pinagsasabi niyo? Paano 'yan? Sanay na sanay kasi kayo sa mga kasinungalingan. Yung tipong para lang maligtas ang inyong mga puon na mga Duterte, talagang gagawa kayo ng sarili niyong version. Gagawa kayo ng sarili niyong kwento. Diyan kayo kilala. At sigurado tayo na wala nang naniniwala mga kababayan natin na matino sa mga katulad ni Harry Roque. Napakatindi ng parata ngayon na si Harry Roque na tila ba pinagkakaisahan daw ng Malacanang at ng Ombudsman si Sara Duterte. Ano bang nangyari noong si Digong ang nasa pwesto? Baka mas malala. Yan kasi ang siguradong naging practice ng administrasyon ni Digong. Yung gantihan dito, gantihan doon, pagkalaban kailangan patumbahin, gawa ng kung ano-anong kwento, gawa ng mga imbentong kaso para manahimik. Yan ang gawain ni Digong. Kaya alam mo, Mr. Harry Roque, so wag niyong itulad yung ating administrasyon ngayon under PBBM sa mga kawalang hiyaan ni Digong. Kasi ang totoo niyan, lagi ko itong sinasabi, na lahat ng binaluktot ni Digong ay nakikita ng mga matitino nating kababayan na ngayon ay itinutuwid na nga ni PBBM. Ang sinasabi kasi natin si Harry Roque, yun daw, nangako daw etong si Ombudsman Rimulya kay PBBM na ipakukulong si Sara Duterte kapag itinalaga na siya bilang ombudsman. Yung kanilang gawain itinuturo sa ibang tao, ganyan na ganyan ng panahon ni Digong. Ano ba? Ang sabi ng informante daw, ayan, mahilig sila sa ganun eh. Meron daw informante, meron daw reliable source. Pakita nyo. Kay Boying Rimulya ang ombudsman dahil sa pangako na ipakukulong niya si Sara Duterte. Siguro maiging sabihin na ikukulong, paiimbestigahan muna, tapos ikukulong. Dahil kung tutuusin, dapat lang talaga namang makulong etong si Sara Duterte sa dami ng kanyang dapat harapin na kaso, sa laki ng kanyang pananagutan sa taong bayan at sa batas. Yan ang totoo. Kaya, dapat ipakulong. Ang ibig lang sigurong sabihin mo dito, kikilos ang ombudsman. Kasi nung panahon ni Digong, hindi kumikilos ang ombudsman sa mga taong dapat parusahan at ikulong dahil lahat yon, karamihan doon, sabihin na natin, ay kaalyado ni Digong.